Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kinubkob ko kayo! Minahal at itinuring ng mga tunay na anak. Kapag may sakit ka, lagi ako nagbabantay at nakaalalay sa iyo. Pero bakit nagawa mo sa akin ito? Saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa iyo? Bakit mistulang ahas ka na ngayon na tinutuklaw ako? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit mistulang ahas ka na ngayon na tinutuklaw ako? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Congratulations, dear. Mayor ka na ngayon ng ating bayan. Salamat, dear. Para sa inyo ni na Mami Conching ang tagumpay ko. Dahil alam ko, kayo ang #1 supporters ko. Dahil alam namin na magiging mabuti kang mayor nitong bayan natin. Salamat sa tiwala. Pangako, hindi ko yung sisirain. At hindi ko bibigyan ng dungis ang pangalang San Victores. Siyempre, tita. Kasama rin po ako sa naniniwalang magiging mabuti po kayong mayor. Narito ka rin pala, Serena. Nang malaman po namin kay Daddy na kayo po ang nanalong mayor, nagiya po kaagad ako dito eh. Congratulations po, Tita Dorina. Salamat, pamangkin ko. Dapat po may celebration tayo. Dinner lang dito sa bahay mamaya ang ipinahanda ng tita mo for her supporters. Bakit naman po, Tita? Alam mo naman ako, Iha. Ayoko ng magarbong celebration. Isa pa, ang gusto ko, gamitin na lang yung igagasto sa celebration sa pagtulong sa mga nasunugan dito sa atin nung makalawa. Abay, bakit kayo lang ng mga apo ko ang dumalaw dito, Lorenzo? Nasaan ang manugang ko? May meeting po siya sa lahat ng barangay captain, Mami. Abay, gabi na. Dapat, hindi ba tapos lang trabaho niya? Gusto po ng asawa ko na mapaglingkurang mabuting taong bayan. Kaya naman lahat ginagawa niya. Tulad na lang ng pagpapabuti sa peace and order situation ng bayan natin. Yun ba ang pag-uusapan nila sa meeting? Isa po yun. Kaya ayoko siyang abalahin. Pero sabi naman niya, susunod siya rito pagkatapos noon. Maupo ka, Councilor Apollo. Salamat, Mayor. Anong sadya mo sa akin? Tungkol po sa mga gamit na bibilhin ng ating munisipyo, may ipinadala ho akong proposal sa inyo ng isang supplier. Nabasa ko na yun. Hindi pa ba sinabi sa'yo ng sekretaryo ko yung sagot ko? Dito na ho ako agad nagpunta Hindi ko na po siya tinanong. Hindi tayo kukuha ng supplier na yon, Councilor Apollo. Bakit naman ho? Masyadong mahal yung presyo nila. Triple sa dating presyo. Hindi mo sila dapat tulungan sa akin. Mayor, representative lang po ako ng mga supplier. Hindi ka ba representative ng taong bayan? Sila ang naghalal sa'yo, Apollo. Kaya dapat protektahan natin ang kanilang buwis. Buisit! Kwarta na naging bato pa. Buisit talaga sa landas ko si Dorina. Kung ba't
Kasi siya pang nanalong alkalde at hindi na ang kapartido namin. Hindi ko makakalimutan ang panghihiya mong ito sa akin, Dorina San Victores. May araw ka rin sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Dorina. Aba, napasyal ang buso kong kapatid. Ay, kasi naman, miss na kita eh. Lagi na lang sa TV kita nakikita, ate. Pasensya ka na kung hindi ako nadadalaw sa inyo. Napakarami kasing gawain dito sa munisipyo. Talagang ganun. Kapag gusto mong maglingkod ng tapat sa bayan, hindi talaga mauubos ang trabaho mo. Salamat naman at nauunawaan mo ako. Oo naman, ate. Ay, siya nga pala, nagpunta ako rito dahil gusto ko sana makasabay kang mag-lunch today. Ha? Baka kasi ito na maging huling tanghalian natin. Ano? Ikaw naman, oo. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Masama yan. Si ate, natakot na agad. Pipito, dalawa lang tayo magkapatid. Ayokong mawala ang sino man sa atin. Maalala ko nga pala. Kumusta na yung mga ari-arian ninyo na naisanla mo dahil sa pagkakasakit ni Esper? Naibenta ko na yung iba, ate. Ha? Yung iba naman, wala, narimata na. Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin na gano'n na kalala ang nangyari sa kabuhayan niyo? Ayokong abalahin ka pa, ate. Kaya, ayun, di ko na sinabi dahil nahihiya ako. Pinag-aral mo na nga ako noon. Pagkatapos, bibigyan pa ba naman kita ng problema ngayon? Kaya lang, wala talagang hindi maiwasan ang problema. Bakit? Ano bang problema? Sabihin mo. Ang bahay at lupa namin, yun na lang ang natitirang property ko. Ayoko sanang mawala yun, ate. Para kahit pa paano, may maipamana naman ako sa mga anak namin ni Esper. Nakasanla rin pala yun? Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Ate, Ako ang bahala. Hindi yun maririmata. Hindi lingid sa inyo na lubang na pinsala ng nagdaang bagyo itong bayan natin, ano? Maraming mga kababayan natin ang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Yung iba nga, nawalan din ng kanilang mahal sa buhay. Ito yan, Mayor. Tama po kayo, Mayo. Kaya naman lahat ng ayudang ibinigay ng national government, gusto kong mapasa kanila. Maging ang mga ayuda na inipon namin ng aking pamilya. At kayo, bilang mga puno ng inyong barangay, ang siyang inaasahan kong tapat na gagawa nito. Nagkakaunawaan ba tayo? Opo, Mayo. Ayokong mababahiran ng korupsyon ng sino man sa inyong lahat. Kapag may nagkorap, hindi ako mangingiming ilapat ang batas. Kahit pa sa mga kapatido ko. Opo, Mayor. Hindi po. Maawa sana kayo sa mga kababayan natin. Lugmok na sila. Huwag nyo nang ibaon pa sa hirap. Ang dapat, tulungan natin silang makabangon upang muling maging produktibo. Alalahanin nyo sana na ang maunlad na pamayanan ay binubuo ng produktibong mga mamamayan. Maasahan po ninyo katapatan namin, Mayor. Opo, Mayor. Maasahan po ninyo.
natutuwa dyan sa asawa mo, Lorenzo. Puro papuri sa kanyang mga gawa ang naririnig ko sa mga balita sa radyo at TV. Tama kayo, Mami. At maging ang mga mamamayan, walang reklamo sa mga ayudang natanggap nila. May nakapagpagawa na bang muli ng bahay sa mga nawalan ng tahanan? Marami na po, Mami. Yun ang ibinalita sa amin ng monitoring team ni Dorina. Ay, hindi talaga ako nagkamali sa pagtulong sa asawa mo. Totoo po yan. Kahit nga po, bakasyon namin sa ibang bansa, ipinakanselan niya eh. Dahil dito po tatama ang bagyo. Ay, talaga? Oo. At dahil dito tatama sa bayan natin ang malakas na bagyo, mas dapat daw po narito siya para tumulong sa mga tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Dorina. Bakit ang aga mo pa rin gumising ngayon? Sabi mo sa akin, wala kang appointment today. Ay, naku, ewan ko ba, Lorenzo? Pagising ko kanina, bigla akong kinabahan. Ayun, hindi na ako makatulog. Kaya naghandaan na lang ako ng breakfast natin. O, halika, kumain na tayo. Niluto ko yung paborito nating breakfast. Talaga? Oo, para naman masulit yung pagising ko ng maaga. Bilib talaga ako dito sa asawa ko. Hindi lang mabuting mayor, ideal wife pa. Ay, sandali ah. Sasagutin ko lang yung tawag sa cellphone ko. Hello? Tita Dorina, si Selena po ito. O, Selena, ang aga ng tawag mo. Tita, magpunta po kaagad kayo dito sa ospital. Si Daddy po. Bakit? Ano nangyari kay Pepito? Ha? Pepito, kapatid ko. Ate Dorina, salamat. Kita pa tayo. Ate, ikaw na sanang bahala sa mga anak ko. Nung ba naman yan, huwag ka magabili ng ganyan. Gagaling ka pa. Ginagamot ka naman ng mga doktor dito. Lahat tayo may hangganan ng buhay, ate. At nararamdaman ko hanggang dito na lang ako. Huwag mo naman sabihin yan. Dalawa na nga lang tayong magkapatid. Huwag mo akong iiwan, Pepito. Pasensya na, ate. Di ko na kaya. Ang mga anak ko, huwag mo sana silang pababayaan. Kapag wala na ako at nalulungkot sila, iyakap at ihalik mo na lang ako sa kanila. Pepito. Pangako ka, ate. Oo. Oo. Salamat. Ngayon, panatag na akong magpapahinga. Pepito. Pepito, kapatid ko. Pepito. Daddy, bakit niyo naman po kami iniwan, JR? Wala na nga si Mami. Sumunod pa kayo. Sino na po makakasama namin ngayon? Selena, iha, Tita Dorina. halika. May arroz caldo kaming pinaluto. Halika.
sumabay ka na sa amin kumain. Nandun na si JR sa dining table. Wala po akong ganong kumain, tita. Kailangan mong piliting kumain para hindi ka magkasakit. Hindi ko pa rin po matanggap. Nawaling lang lubos na kami ngayon. Kung makikita ka ng mga magulang mo ngayon, hindi sila matutuwa na ganyan ka. Masakit po, tita. Ang hirap-hirap pong tanggapin. Siguro, hindi na kayang dalhin ng daddy niyo yung problema sa mga property niyo. Kaya inatake siya sa puso. Sabi ko naman sa kanya, tutulungan ko siya. Kaso po, hindi na niya nahintay ang tulong ninyo. Mahal na po kami ngayon, tita. Sino na pong mag-aalaga sa amin? Paano pa po namin matutupad ni JR ang mga pangarap namin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Dorina, may dumating na bisita. Galing sa partido ni na Apollo. May dalang bulaklak. Baka kaya mo ba silang harapin? Nalulungkot pa rin ako, Lorenzo. Bukas ililibing ng kapatid ko. Hindi ko na siya makikita. Naunawaan kita. Pero alam naman natin na lahat tayo mamamatay. Una-una nga lang. Oo nga. Pero sobra ako naaawa sa dalawa kong pamangkin. Maaga silang naulila sa mga magulang. Yun nga palang gusto kong itanong sa'yo. Paano natin tutulungan si Selena? Gusto ko nga sanang ipakiusap sa'yo. Kupkupin na natin ang aking mga pamangkin. Oo, sige. Ha? Oo, Ay. mabuti nga at magkakaroon ng makakasamang dalawa nating anak. Ay, salamat. Salamat sa pangunawa mo. Kailangan talaga ng mga pamangkin ko ang mga kakalinga sa kanila. Wala kang aalalahanin sa akin. Natutulungan nga natin ang ibang tao eh. Lalo na sila na kadugong mo. Ito ang magiging kwarto mo, Selena. Naipakita ko na kay JR yung kwarto niya. Nandun na nga siya. Salamat po, Tita Dorina. Salamat po sa pagkupkup sa amin. Huwag ka nang umiyak. Nangako ako sa daddy niyo na hindi ko kayo pababayaan. At tutuparin ko yon. Kami ng Tito Lorenzo niyo ang magiging pangalawa ninyong magulang. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Salamat po uli. Pangako po, hindi po namin kayo bibiguin. Mag-aaral po kami mabuti. Kanina pa ako narito sa bahay niyo, anak. Pero hindi ko pa nakikita yung manugang ko. Nasa munisipyo ba siya? Wala po, Mami. Dinala po niya sa doktor si Selena. Ilang araw na po kasing may lagnat eh. Ay, ganun ba? Ay, kawawa naman. Malamang nalulungkot pa rin siya sa pagpanaw ng kanyang daddy. Palagay ko nga rin ho. Kasi last week, si JR ang may sakit.
Nang gumaling naman siya, si Selena naman ang nagkasakit. Ay, Malamang, nasasaktan pa rin sila sa nangyari. pabutit hindi naapektuhan ang kanilang pag-aaral. Tinutulungan po namin sila ni Dorina upang wag mangyari yun. Naaawa nga ho ako sa asawa ko dahil 4 na anak na ngayon ang inaasikaso niya. Bukod pa sa napakarami niyang intindihin dito sa bayan natin. Kaya maging mabuti kang kaagapay ng asawa mo, Lorenzo. Higit niyang kailangan ang pag-aalalay mo ngayon. Ay, yun ho talagang ginagawa ko. Sinisikap ko ring maipadama sa kanyang mga pamangkin ang pagmamahal ng isang ama. Para kahit o papano, pabawasan ang kanilang pangungulila kay Pipito. Excuse me, Selena. Yes? Bakante naman itong upuan sa tabi mo, di ba? Pwede kayang dito na lang ako maupo. Okay. Hindi naman ako ang may-ari ng chair eh. Palabiro ka pala. If I'm not mistaken, you are Benji? Right. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sa university na ito, walang hindi nakakikilala sa maganda't matalinong pamangkin ni Mayor Dorina San Victores. Thanks for the compliments. Ako, paano mo nalaman ang pangalan ko? Kasi ikaw ang campus crush. Wow. May mga classmate nga ako na may crush sa'yo eh. Campus crush? Wow, nakakatuwa naman. Pero mas magiging masaya ako kung isa ka sa mga magkakakrush sa akin. What? Kasi matagal na kitang crush eh. Lagi kitang pinanonood kapag tumatanggap ka ng award. Huh? Totoo yun. Huwag ka sanang magalit. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumpadre, hindi ko kayang ilakad dyan kay Dorina San Victores. Mahirap kausap ang babaeng yun. Magagalit lang siya pag sinuhulan natin. Oo, nagawa ko na yan. Ilang beses na. Ilang beses na rin ako napahiya. At ayoko na mapahiyang muli. Dahil baka hindi na ako makapagtimpi pa sa kanya. O talagang sayang. Pero wala akong magagawa eh. Padre, pasensya na lang. Mabuti pa sa ibang bayan nyo na lang itayo ang business nyo. Okay, sige. Pasensya na ulit, Padre. Bye. Daddy, alis muna ako. Saan ang punta mo, Benji? Birthday ni Selena eh. Tsaka invited ako. Mukhang sobrang close ka sa pamangkin ni Mayor, ah. Wala namang masama ron, Daddy eh. Dalago siya. Binata naman ako. May masama? Ano naman ho yun? Mula't mula pa, hindi ko nakasundo si Mayor. Kaya ayoko siyang maging balae. Pero Daddy, Kung may gusto ka sa pamangkin ni Dorina, huwag mo na ituloy. Iba na lang ang ligawan mo.
Good evening po, Mayor. Good evening din, iho. Uy, ang dami mong dalang prutas. Mga suha po. Galing sa farm namin. Wow. Dinala ko para sa inyo. Uy, ko naman. Palagi ka na lang may pasalubong, Benji, ah. Kahit na wala kang dala, okay lang. Welcome ka rito sa bahay namin. Salamat po, Mayor. Ang bait siya talaga. Oh, siya, sige. Maiwan ko na muna kayo ng pamangkin ko, ha? At meron pa akong gagawin sa aking study room. Sige po. Salamat po. Thank you, tita. Welcome. Ang bait talaga ng tita mo, no? Okay lang sa kanya kahit lagi kitang dalawin. Talagang napakabait niya, Benji. Alam mo, kung wala siya, baka napahamak na kami magkapatid. Sinabi mo na ba sa kanyang tungkol sa atin? Hindi pa. Bakit? One semester na lang, matatapos na tayo sa college. Kaya pwede ka na mag-boyfriend. Don't worry. Sasabihin ko rin. Naghahanap lang ako ng magandang timing. Dorina, naliligaw ba kay Selena si Benji? Ay, oo, Lorenzo. Pasensya na, hindi ko nabanggit sa'yo. Sabi ko na eh. Well, mabait naman si Benji. Gentleman. Katunayan, dito sa bahay ng liligaw kay Selena. Ang iniisip ko lang, alam kaya ito ni Apollo? Eh, siguro naman walang problema kahit daddy ni Benji si Apollo. Dahil para sa akin, ano man yung mga hindi namin pinagkakasunduan, hanggang doon lang yun sa munisipyo. Hindi dapat madamay si na Benji. Sana ganun din ang pananaw niya. Mahirap kasi kung magiging magnobyo sina Selena at Benji and then tutol pala si Apollo. Eh, halata naman na may galit sa yung taong yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayos talaga ang tita mo, ano? Payag siyang maging nobyo mo ako. Ang saya ko nga eh. Dahil hindi siya tumutol ni Tito na aminin kong boyfriend na kita. Sana gaya din nila ang daddy ko. You mean? Ayaw sa akin ang daddy mo? Kasi magkaiba ng political party sila daddy at si Mayor. Bukod pa sa maraming beses daw na ipinahiya ng tita mo daddy ko. I know my tita. Hindi siya basta-basta manghihiya ng tao. Huwag nga natin sayangin ang oras sa kanila. Napunta tayo dito para patunayan ang pagmamahal natin sa isa't isa. Di ba? Benji, natatakot ako eh. Yeah. Lalo na ngayon. Nalaman ko na tutol pala sa akin ng daddy mo. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang mangyayari sa atin. Kahit pa tumutol si daddy, ganyan kita kamahal, Selena. Benji. Kunching, narito pala kayo. Oh, paalam ko lamang sa iyo na handa na yung mga kinuha kong participants. Ang gagawin nating Seniors Day. Naku, salamat po sa tulong mo, Mami. Gusto ko talaga marami tayong matulungang mga matatanda para lumakas at sumigla. Kaya nga natutuwa ako sa iyo. Dahil naaalala mo yung mga tulad ko matanda na. Siyempre naman po. Ay, kung wala kayo, wala rin ho kami. Kahit matanda na kayo,
kailangan pa rin kayo ng bayan natin. Kaya dapat lang napahalagahan kayo. Salamat po sa importansya, Mayor. Si Mommy talaga. Ay, siya nga pala. Nadaanan ko sa living room yung pamangkin mo, si Selena. Ba't tumaba siya ngayon Mahilig pala siya sa manggang hilaw. Ho? Yun nakita ko. Kumakain siya ng maraming manggang hilaw. Sure ka ba, Selena? Oo, Benji. Yun ang sinabi ng pinuntahan kong doktor. Benji, I'm pregnant. Kung kailan pa naman ilang buwan na lang, graduate na tayo. Saka pa naman nagbuntis. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag muna natin gawin. Kaso naman. Huwag ka umiyak. Hindi ko kayo tatalikuran na magiging baby natin. Totoo bang narinig ko, Selena? Buntis ka? Tita, Mayor, Sumagot ka. I'm sorry po, Tita. Kung ganun, totoo nga. Ano ba naman kayo? Ilang buwan na lang, hindi pa kayo naghintay na makatapos? patawarin niyo po kami, Mayor. Ay, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Harapin na lang natin ang problema. Benji, Po, kailangan panagutan mo si Selena. Gusto kong makausap ang iyong daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Walang yaka talaga, Benji. Sumuhin ka. Daddy, sinabi ko na sa'yo noon, layuan mo ang pamangkin ni Mayor. Ayoko sa kanya. Hindi ka pa rin nakinig. Binuntis mo pa. Tama na, Daddy. Nakakadala mo ka na. Kulang pa ang suntok na yan. Walang yaka talagang bata. Talino ko, Daddy. Binigyan mo ako ng malaking problema. Han, happy ka ba? Very happy, hon. Napatunayan mo sa akin na talagang hindi mo kami pababayaan ng baby natin. Kahit binugbog ka ng daddy mo, kahit halatang tutol siya sa kasal natin, hindi ka pa rin nagpapigil. Kasi I really love you, Selena. Thank you for loving me, hon. Promise, I will do everything to make you happy. At sisikapin ko rin na matanggap ako ni Daddy Apollo. Oh. Mami Conching, 4 na barangay po ang pipiliin namin na mananalo. At bibigyan sila ng gantimpala na talagang makakatulong sa kanilang barangay. Abay, magandang proyektong yan, Dorina. Lilinis na ang kapaligiran natin. Sisigla pa ang bawat barangay. Mami, hindi lang po barangay ang magagantimpalaan. Kukuha rin kami ng 3 pamilya sa 4 na mapipiling barangay. Sila man bibigyan din ng gantimpala. Aba, ay ayos talaga. Pangkabuhayan po ang ibibigay namin sa mga mananalong pamilya.
Ay, ganun ba? Opo. Oh, para ko nang nakikita. Isa na namang matagumpay na proyekto ito sa ating bayan. Pag-uusapan ka na naman. At hikayating ka na naman tumakbo sa mas mataas na posisyon. Oo nga, dear. Sa Kongreso o kaya sa Senado. Naku, ayoko naman dun, dear. Ha? Mas gusto ko pang magsilbi dito sa bayan natin. Kasi dito, mas malapit ako sa mga nangangailangan. Ay, Daddy, kayo pala. Tuloy po. Si Benji, nasaan? Narito po. Tell him I want to talk to him. Yes, Daddy. Ipaglalabas ko na rin po kayo ng merienda. Tiyempo, nag-bake po ako ng paborito ninyong cake. Talaga bang hanggang ngayon hindi ka pa rin makaintindi? Daddy Apollo. Tuwing pupunta ako rito, lagi kang nag-aalok ng pagkain. Hindi ko kailangan ng kahit anong galing sa'yo. Daddy. Ang anak ko ang kailangan ko. Kaya tawagin mo na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat naman, pamangkin, at pinasyalan mo ako. Pasensya na, tita. Matagal ako hindi nadalaw. Naging busy po kasi ako sa bahay at sa pagsubaybay sa mga apo ninyo. Alam niyo na, bagets na. Nag-aaral na sila. Kumusta na nga pala sila? Miss ko na ang mga apo ko. Kasama ko po sila. Naroon po sa garden, kausap ni Tito Lorenzo. Talaga, mabuti naman at makikita ko sila. Marami silang good news, tita. Magaganda mga grades nila. Talaga? Ang relasyon mo naman sa iyong binan, kumusta? Ay, wala pa rin pong pagbabago. Hindi pa rin niya ako matanggap. Ay, nako, Selena. Hangad kong magbago na ang iyong binan. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin kami magkasundo doon sa munisipyo. Nagagalit siya dahil hindi niya kayo masira sa mga tao. Ang ganda kasi ng performance niyo eh. Kaya mahal po kayo ng taong bayan. Sa akin po ito, Daddy? Oo, Selena. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto po niya, Daddy. Salamat naman at nagustuhan niya. Hindi lang po ako makapaniwala. Maging ako po, Daddy. Kasi naman, ngayon lang po ninyo ako binigyan ng regalo. Tanda ito ng paghingi ko ng tawad sa iyo, Selena. Pasensya ka na. Matagal na panahon kong sinaktan ang kalooban mo. Daddy Apollo. Nakakilala ko na ang pagkakamali ko. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataong maituwid yun. Sa wakas, Han, dumating din ang pinakahihintay natin. Ang matanggap ka ni Daddy. Oo nga, Han. Napakasaya ko. Salamat at hindi kayo nagtanim ng galit sa akin, mga anak. Naku, hindi po, Daddy. Mahal po namin kayo. Opo. Benji, Selena, yaman din lang na maayos na tayo. May gusto sana akong ipakiusap sa inyo. Sana huwag niyo akong biguin.
Han, hating gabi na. Sige na, tulog tayo. Hindi ako makatulog, Han, eh. Hindi mawala sa isip ko yung hiniling ng daddy mo. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Benji, ang hirap nun. Ano na lang ang sasabihin ni tita? This election lang naman eh. Masasaktan ko ang tita Dorina ko. Hindi mangyayari yun. Kakausapin natin si tita. Si tita ang kumupkup sa amin ni JR nang maulilang lubos kami. Ang tumulong upang maabot namin ang pangarap namin magkapatid. Pagkatapos ngayon, Sabi ko naman sa'yo, this election lang. Para mapagbigyan lang si daddy. Para wag masira ang pagkakaayos ninyo. pero Benji, Please, Selena. Pumayag ka na. Alang-alang sa akin. Ayoko nang magkagalit pa kayo ng daddy ko. Talaga, Selena? yes, Daddy Apollo. Payag na po ako. Ay, salamat. Hindi mo ako binigo. Ngayon ako naniniwalang hindi nagkamali si Benji nang pakasalan ka. Kaya lang po, wala po akong karanasan. Hindi ko nga po alam kung paano sasagutin ang tanong ng mga reporter. Don't worry, Iha. I will help you. Basta sundin mo lang ako. Sure na ang panalo mo sa halalang ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma'am Selena, alam ng lahat na pamangking kayo ni Mayor Dorina San Victorines. Oy, bakit ngayon tumatakbo kayo at kinakalaban siya? Isa lang po ang sagot ko. Gusto kong handugan ng tunay at tapat na paglilingkod ang ating mga mamamayan. Sinasabi mo bang hindi tapat ang tita mo na mayor natin? Pero matagal na siyang nanunungkulan sa ating bayan. Hindi sukatan ng katapatan ang haba ng panunungkulan. Nagagawan yun ng paraan ng isang politiko na ayaw bumitiw sa kinauupuan dahil maraming itinatagong kabulukan. Napakabigat ng sinabi ni Ma'am Selena, mga kaibigan. Abangan natin kung ano naman ang isasagot ni Mayor San Victorines na kanyang tita. Hindi talaga ako makapaniwala sa napanood ko, anak. Si Selena, tumatakbo sa pagka-alkalde sa partido ni na Apollo. Nakakagulat nga yan, Mami. Ay, bakit niya ginawa yun? Bakit niya kinalaban ng kanyang tita? Isa lang pong naiisip kong dahilan. Si Apollo. Hindi sila magkasundo. Anong malay natin kung pakunwari nakipagkasundo sa kanila si Apollo at hililing ang pagtakbo ni Selena? Ibig mong sabihin gagamitin ni Apollo si Selena para sirain si Dorina? Ganun na nga po yun. At nalulungkot ako. Dahil alam kong higit na masasaktan si Dorina ngayon.
talaga ang naisip kong strategy. Ngayon pinag-uusapan ng aking manugang dahil sa maanghang na sinabi niya laban kay Dorina. Sana pala'y noong ko pa ginawa ito. Para noon pa, tumaas na ang posisyon ko. Pero hindi bale. Ang importante, dumating na ang katapusan mo, Dorina San Victores. Sa gagawin ko sa'yo, tiyak na ang pagbagsak mo. Makagaganti na ako sa iyo. Ang pamangkin mo, siya na ang magiging susunod na alkalde ng bayang ito. At ako naman, ang kanyang magiging vice mayor. Mawawasa ka na, Dorina San Victores. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ako makapaniwala nung mapanood ko ang replay ng programa na yon, Lorenzo. Bakit ito nagawa sa akin ng aking pamangkin? Mas mahalaga na sa kanya ngayon ang kanyang asawa at biyanan. Hindi ba niya naisip kung ano ang tama at katotohanan? Iba na nga ang importante sa kanya ngayon. Hindi na ang tama at katotohanan na itinuro natin sa kanya. Kailangan makausap ko siya. Pero paano? Kanina sinusubukan ko siyang tawagan, pero hindi niya sinasagot ang kanyang cellphone. Dorina! Ay, panoorin niyo si Selena. Ini-interview siya. Hindi ba noon kasama ka ni Mayor sa mga project niya? Bakit ngayon na kinakalaban mo na siya? Gusto ko lang uulitin, ginagawa ko ito upang matapos na ang mahabang panahon ng pagkukunwari. Maaari sa paningin ng iba, mabuti si Mayor, pero hindi totoo yun. Katunayan, kapag umalis sa mga nakapagkamay sa kanya, halos paliguan niya ng alkohol ang buo niyang katawan. Diring-diri siya sa mga mahihirap. Oh, Diyos ko! Anong sinasabi ng pamangkin ko? Kinupkup niya kayo at minahal. May kapalit yun. Kinuha niya ang kabuhayang para sa amin ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Alam mong hindi, Selena. Tinulungan nga niya kami magtagumpay. Ngunit naging malupit naman siya sa amin. Lalo na sa akin. Sobra na siya. Kaya nga nakapag-asawa ako na maaga dahil gusto ko makatakas sa kanyang kalupitan. Salamat na lamang, mabait ang aking naging asawa at biyanan. Kayo naman na si Apollo na pinupuri niya. Ay, wala palang utang na loob yung pamangkin mo, Dorina. Kailangan magkausap na talaga kami. Paano, Dorina? Maraming beses mo na siyang tinawagan, pero ayaw niyang sagutin. At ang mag-utos naman tayo ng tao, tumatanggi siya. Hindi talaga siya makikipag-usap dahil wala siyang mukhang mayaharap sa iyo. Congratulations, Selena. Pinag-uusapan ka na ngayon ng gusto. Tiyak na sa next survey, aangat na ang pangalan mo. Aangat na tayo. Kinakabahan na po ako, Daddy Apollo. Tiyak na sobra na galit sa akin ni na tita at tito. Humingi ka na lang ng tawad sa kanila pag nanalo na tayo. Ang mahalaga sa ngayon,
ay makaupo tayo. Mapatawad pa kaya nila ako? Mapapatawad ka nila, Iha. Alam naman nilang ganito ang politika dito sa bansa natin. Magkakagalit ngayon, bukas, bati na. Kaya huwag ka na mag-alala. Basta sumunod ka lang sa mga itinuturo ko sa'yo. At sigurado, mananalo tayo. Pinatatawag niyo raw po ako, Daddy. Oo, iyo. Gusto ko sa iyo muna ipabasa ang pinagawa kong post ni Selena for her social media account. Patingin nga. Ito. Tiyak, kapag nabasa ng lahat yan, parang hinagisan ng bomba si Dorina. Daddy, hindi kaya sobra na ito? Baka hindi pumayag ang asawa ko. Kaya nga sa'yo ko unang pinabasa ito. Eh, Para tulungan mo ako sa kanya. Sabihin mo, ngayong eleksyon lang naman ito. At kung hindi niya magustuhan, o hindi sa susunod, ako na lang ang i-endorso niya para maging mayor. Tiyak, sa pagkakataon yun, anak, mananalo na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Ilalagay nila ito sa social media account ko? At sasabihin ko rin pag in-interview ako? Benji naman! yun ang gusto ni Daddy Han. Malaki raw ang maitutulong nito para manalo na kayo. But this is too much! I know. Pero sabi ni Daddy, huli na raw ito. After this, sa plataforma na raw kayo magko-concentrate. Benji! Natatakot na ako talaga. Pagbigyan mo na lang si Daddy Han. Anyway, last na naman daw ito. Hindi totoo ito. Sobra na talagang babaeng yon. Dorina, ano ba yung nabasa mo sa post ng pamangkin mo? Lorenzo. Galit na galit ka. Basahin mo. Patingin nga. Ayan. Oh my God! Paano na nagawang ganito kalaking paninira? Ay, bakit ba? Ano ba sinasabi dyan? Mami Conching, idinamay na nila si Lorenzo sa kanilang mga paninira. Ano? Sabi sa post ni Selena, pinagtangkaan daw siyang pagsamantalahan ni Lorenzo noon. Kaya siya nag-asawa ng maaga. Ang mga walang lang yan! Wala kami lahing rapist! At hindi totoo yung mga pinagsasasabi ng pamangkin mo. Si Apollo. Malamang turo na naman yan ni Apollo sa kanya. Hindi ko na ito mapapalagpas. Kailangan magkaharap na kami ni Selena. May isip na siya. Hindi siya dapat nagpapagamit kay Apollo. Ay, baka naman nalaso na rin yung utak niya, yung kanyang biyanan. Pwes, kailangang maalis na ang laso na yon. Siguro po, tinatanong ng marami sa inyo kung totoo nga ba ang lahat ng sinabi ko. Lalo na ang pinakahuling post sa aking social media account. Ang totoo po, nahihiya ako sa inyo dahil nalalaman na ninyo ngayon ang problema ng pamilya namin. Pero gusto ko maging tapat. Aaminin ko, totoo po
Pinagtangkaan siyang kasali. Napakasakit po na ang itinuring kong pangalawang ama ko ay pinagtangkaan ako ng masama. At nang isinumbong ko yon kay tita o kay Mayor Dorina, ay ako pa ho ang sinaktan. Siya sinaktan. At si Tito Lorenzo pa ang kanyang kinampihan. Ang sinungalingan! Si Mayor. Sinungaling ka, Selena! Si Mayor, narito. Tita Dorina, Si Mayor. Alam mong ako ang nagpaaral sa iyong daddy. Na ako ang tumulong upang huwag marimata ang bahay at lupa niyong minanabuhat kina Pipito. Nagpumanaw ang daddy niyo. Kinupkop ko kayo. Kapag may sakit ka, lagi ako nagbabantay at akong nakaalalay sa iyo. Pero bakit mo nagawa ito sa akin? Saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa iyo? Bakit mistulang ahas ka na ngayon na tinutuklaw ako? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. ayaw ko na. Ayoko na! Napakasama ko! Selena, Ah! ano nangyayari? Bakit nagwawala ka? Benji! Dumating si tita sa lugar kasama si Tito Lorenzo at JR sa lugar na kung saan kami nangangampanya ni Daddy. At harap-harapan niyang pinabulaanan ang lahat ng mga sinabi ko. Pati ang kapatid ko nagalit sa akin at tumayon sa kanya. Kaya pala galit na galit si Daddy nang tumawag. Nag-walk out ka raw. At ano gusto niya? Ang patuloy kong panindigan ng isang malaking kasinungalingan na siya ang may gawa? Ayoko na! Ayoko na! Han, relax. Relax! Benji! Sa kagustuhan ko matanggap ako ng daddy mo, naging sunod-sunuran ako sa kanya. Winasa ko ang tao nagpala sa daddy ko at kumupkop sa amin. Pati pamilya niya, dinurog ko. Alam mo ba ang tingin ko ngayon sa sarili ko? Isa akong walang kwentang tao! Walang kwentang tao! Han, saan ka pupunta? Huwag kang umalis! Walang niya ka, Selena. Tanga mo, tanga! Naging sunod-sunuran ka sa magagamit mong biyanan. Wala kang kwentang tao. Matapos kang gawa ng kabutihan, ginawan mo pa ng masama ang tumulong sa inyo. Walang niya ka! Walang niya ka! Isa kang as! Hindi ka na dapat nabuhay pa! Hindi! Yun lang pala ang dahilan kaya ka nagpunta rito. Ang duwag mong asawa. Dad, please. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Sinunod kayo ng asawa ko. Kahit labag sa kalooban. Duwag siya! Bagang buntot! Walang kwentang kasama! Hindi na niya kaya, Daddy. Puro kasinungalingan na ipinagawa niyo sa kanya. Ngayon nag-aalala ko. Sabi na wala pa siya. Umalis siya kanina, galit na galit sa sarili niya. Wala na akong pakialam sa kanya. Buisit siya! Oh, Selena, tumatawag. Hello, Selena. Nasaan ka na? Umuwi ka na rito. Sobrang na ako nag-aalala sa'yo. Pulis?
Kayong may hawak ng cellphone ng asawa ko? Ano? Ang kotse ni Selena bumangga sa poste! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tita Dorina, Bakit ka narito? Oo nga. Pinapasok ka ng katulong namin dahil gusto naming malaman kung anong hangin ang nagdala sa iyo rito. alam ko po galit kayo sa akin. Sa amin, dahil sa mga ginawa at sinabi ni Selena. Pero sana po sa pagkakataong ito, kalimutan niyo muna ang galit. Kalimutan? Opo. Kailangan kayo ng asawa ko. Nabangga po sa poste ang kotse niya. Ha? O Diyos ko. Nasa ospital siya ngayon. Totoo kaya yung sinabi ni Benji? Mami, Isip ko kasi, anak, baka gimmick na naman yun ni Apollo. At may pinaplano na naman siyang labang kay Dorina. Alam mo naman niya si Apollo kasi dumi siya ng sistema ng politika. palagay ko naman po hindi gimmick yun. Pinasusunod nga po ako kagad ni Benji sa ospital. Ganon? Sige, sumunod ka. Pero pasusundan kita, ha? Para makatiyak ako na walang masamang mangyayari sa iyo. O Diyos ko. Sabi ng doktor, nasa panganib pa rin ang aking pamangkin. Pakiusap po. Iligtas mo po siya. Dahil sa kabila ng lahat ng pananakit niya sa damdamin ko, mahal ko pa rin siya. Anak na po ang turing ko kay Selena. At labis akong nasasaktan kung mawawala siya. Kaya ang pakiusap ko po, pahiramin mo po siya ng buhay. Tita Dorina, Benji, may balita na ba sa kalagayan ni Selena? wala pa. Sinundan ko kayo rito sa chapel para sabihin sa inyo lahat. Anong... Lahat po ng mga ginawa at sinabi laban sa inyo ni Selena. Labag po sa loob niya yun. Ginawa lang po niya yun upang pagbigyan si Daddy. Ano? Humingi po ng tawad ang Daddy ko sa amin. Lalo na kay Selena. Kasabay nun, nakiusap siya sa asawa ko na samahan siyang tumakbo sa kanilang partido bilang alkalde po si Selena. Ayaw sana ng asawa ko pero dahil sa pakiusap ko para wag nang magdamdam sa amin si Daddy, naging sunod-sunuran siya sa Daddy ko. Oh my God! Masakit ko sa loob ng kanyang mga sinabi. Kaya nga ayaw niya kayong makaharap. Pero hindi na niya nakaya nang magkaharap kayo sa lugar ng kampanya. Nagwala po siya sa bahay at umalis na galit sa kanyang sarili. Oh
Selena. Hanggang sa nalaman ko na lang nang nadisgrasya siya. Mahal kayo ng asawa ko, tita. Mahal na mahal niya kayo. Iniwan ako ni Selena sa kampanya. Hindi man lang nasagot ang mga sinabi ni Dorina. Napahiya kami ng gusto ng partido ko. At ngayon naman, na-aksidente si Selena. Paano pa kami mananalo ngayon? Isa ka namang talunan, Apollo. Hindi ka talaga mananalo kay Dorina San Victores. Tanggapin mo na yun. Sa pagkapahiya namin, sa kangkungan na kami pupulutin. Galit pa sa akin ang aking anak. Wala na akong pag-asang ang dibdib ko nagsisikip. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Benji, saan ka nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Pasensya na po, tita. Tumawag po yung katulong ko ni Daddy. Pagkatapos nagpunta ako sa chapel. Sabi ng doktor, may kamalay ng asawa mo. Salamat naman na ligtas na siya. Tita, Tito, pwede po bang kayo muna mag-asikaso kay Selena? Aalis lang ako sandali. Bakit? Saan ka pupunta? Daddy ko ho, patay na. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nakita na lang po siya ng katulong na walang malay at wala na pong buhay. Selena, kumusta nang pakiramdam mo? May sumasakit ba sa iyo? Tita Dorina, narito ka. Hindi kita matitiis, Iha. Mahal kita. Tito ko. Patawad. Maling-mali ako sa mga ginawa at sinabi ko laban sa inyo. Hindi ako dapat sumunod sa kagustuhan ni Daddy Apollo. Ginamit niya ako para wasakin kayo. Aaminin ko. Nasaktan ako ng labis. Pero mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa iyo, Iha. Napakabuti niyo po. Karapat-dapat talaga kayo sa pagmamahal ng bayan. Magsisimula tayong muli, Selena. At hindi natin hahayaan na sirain tayo ng maruming sistema ng politika. Opo, Tita Dorina. Paggaling ko, hihingi ako ng public apology sa mga sinabi ko
Natuurong na po ako sa aking pagtakbo. Selena, Ayoko naman po talagang tumakbo. Si Daddy lang ang may gusto ng lahat. patawarin mo na ang iyong biyanan. Dahil patay na siya. Inaasikaso na ngayon ni Benji ang kanyang bangkay. Nakikiramay kami, Benji. Salamat po, Tito Lorenzo. Nasabi na namin sa iyong asawang nangyari. At nauunawaan ka niya. Salamat po ulit, Tita, sa tulong. Pamilya namin kayo. Nararapat lang na tulungan. Ano raw bang ikinamatay ni Apollo? Atake sa puso. Matagal na siya may ganong sakit. Kaya nga, isa ang alak sa mga pinagbabawal sa kanya. Pero naglasing pa rin siya ng gusto nung oras na yan. Tita Dorina, sana po, ngayong patay na si Daddy, mapatawad niyo na rin siya sa mga pagkakasala niya sa inyo. Kung ang Panginoong Diyos nakapagpapatawad, Benji, sino naman akong alipin lang niya upang hindi gawin yon? Pinatatawad ko na ang iyong daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ipinatawag ko po ang press con na ito dahil sa dalawang bagay. Una, upang humingi ng public apology sa isang taong labis kong sinaktan. Isang babaeng bagamat minahal at pinagpala kami, ay siniraan ko sa inyong lahat ng labag sa aking kalooban. Ang tinutukoy ko ay ang butihin nating mayor, ang aking tita, si Mayor Dorina San Victores. Nakakahiya po. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Ngunit mas nakakahiya kung patuloy kong paninindigan ang isang kasinungalingan. Mga kaibigan, hindi po naging corrupt si Mayor kahit kailan. Hindi po siya nandidiri sa mahihirap. Gusto nga niya na makaahon sa kahirapan ng mga yon at maging produktibo. Hindi rin po naging malupit sa amin si Mayor, lalo na po sa akin. Lalong hindi po ako pinagtangkaan ng masama ng kanyang kabiyak na si Tito Lorenzo. Tita, patawad po sa inyo ni Tito. Gusto ko rin pong ihayag sa kapulungang ito na umuurong na po ako sa aking pagtakbo bilang alkalde. Dahil kahit marunong po ako mag-Ingles, hindi po sapat yun upang patakbuhin ang ating bayan. Wala po akong karanasan doon. Kaya ibinibigay kong muli ang aking buong pagsuporta sa ating butihing mayor, Mayor Dorina San Victores. Mabuhay kayo, Mayor!
Han, ang buong bayan ay nagsasaya sa pagkapanalo mo. Sabi ng mga reporter na nakausap ko, lahat ng tinanong nila ng mga mamamayan, masaya dahil nanalo ka uli. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya akong muli ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi niya niloob na maigupo ako ng maruming politika. Nanaig pa rin ang katotohanan. Tama ka, Han. Kung tutuusin, maaari namang maging malinis ang politika dito sa atin. Nasa mga tao lang yun. Dahil sila yung nagpaparumi sa politika. Ang pangit na ugali ng tao. Kung mababago lamang ito, madarama at masisilayan ng mamamayang Pilipino ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, bakit mistulang ahas ka na ngayon na tinutuklaw ako? Samantala mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Dorina. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli po namin kayong hahatdan ng isa namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang Bukas.